Magandang araw mga kaibigan. Medyo malungkot na balita ang pag-usapan natin ngayon dahil ating mga kasundaluhan may nasawi na naman sa Maguindanao laban sa mga teroristang Mauti. Okay, gusto ko lang ipaalala, may stock pa tayo ng dark chocolate. Pwede pa kayong mag-order, first come, first serve basis. Kontakin nyo 0916-9000997. Okay. So, ito na tayo. Balita ng Manila Times. Apat. 4 soldiers killed in Maguindanao ambush. So, suspected terrorist, yung mga Mauti ba? So, that was the other day, naambush sila. So, itong mga sundalong ito, pauwi na sila sa kanilang detachment. Nakasakay ng civilian vehicle. Hindi sila naka-uniforme kasi sila po ay nag-marketing. Bumili ng pagkain. At ang mga pagkain ito, ang iba para sa kanila, sundalo, ang iba ay ibibigay nila sa mga kapatirang Muslim sa area na nag-observe ngayon ng Ramadan. So along the way, ulitin ko itong mga sundalo, they are not in uniform, tinambangan o inambus ng more or less 10 na mga Mauti terrorist. So, lahat sila patay kasi they are not in fighting, they are not in combat mission. Kaya napakasakit na pangyayari dahil gusto nilang tumulong sa mga kapatirang Muslim doon, bumili ng pagkain. Ako naranasan ko rin yan nung nasa serbisyo pa ako. Every time na may Ramadan, nagbibigay ako ng pagkain sa mga Muslims in the area at nakakatulong yon sa pag-enhance ng relationship ng Muslims and Christians. So, ito po, ganito ang ginawa ng ating mga kasundaluhan. At ang mga Mauti naman, I don't know kung tunay ba silang Muslim, wala na, tinambangan na. So, hindi pa in-identify ang kanilang tunay na pangalan, pending sa ma-notify yung pamilya. 2 private, isang private first class at isang corporal. So, yun po. Today's March. Last month, maalala nyo sa Munay. Yes, Munay, Lanao del Sur. Yung 6 na kasundaluhan ulit natin ang nabawian ng buhay, namatay sa pakikipaglaban sa mga Mauti terrorist group. At mabuti na lang ang ating VP Inday Sara, personal na nagpunta sa mga lamay, I think sa Maranding, Lanao del Norte, nagpunta doon ang VP Sara. Binisita niya ang mga sugatan sa Adventist Medical Center sa Iligan. But I don't know, with the President, wala akong nabalitaan Kahit mensahe lang niya, wala VP Sara nagmensahe. Excuse me. Mensahe ng pakikiramay, pakikisa sa mga namatayan. 6, marami-rami yan. Ang presidente, tahimik. Di man lang nagbisita. Anyway, siguro busy ang presidente. Ba't ako natutuwa yung mga ganong actions ng VP Sara. Talagang like father, like son. I like daughter. Kasi ganyan din noon si PRRD pag may
mapaslang na sundalo, pulis o even kafgu. Personal na nagpupunta ang Pangulong Duterte doon sa lamay ng mga namatay. Hindi naman lahat siguro, but I can still remember tatlo yung malala kong napunta niya, napanood ko sa news na yung isa pa nga kafgu eh. So, napakaswerte yung kafgu na yun. Binisita ng Pangulo. Anyway, ganyan talaga ang buhay. Kaming mga sundalo, nakabaon na sa libingan ang kalahati naming paa. Ako, nagpapasalamat ako sa Diyos at naka-retire ako after 34 years in the military service at niligtas ako ng Panginoon sa maraming panganib. Okay, maraming panganib ang pinagdaanan ko. At ngayon, magsi-65 na ako. Ito pa rin. Buhay pa rin. Nag-vlog na lang. So lahat nito is pasalamat sa Diyos. Kailang, darating ang panahon, lahat po tayo ay mamamatay. Malala ko tuloy yung turo sa amin ng aming military bishop, the late Bishop Tumulak. Explain niya sa amin yung death. Palagi ko nang blinablog ito, i-review ko lang sa mga hindi pa nakarinig. Ang death, D-E-A-T-H, it's just an acronym. Ang meaning po ng death is departing eternally, abandoning all, to heaven or hell. Nung una, takot na takot akong mamatay. But after na malaman ko itong meaning ng death, nabuhayin ako ng loob ay meron pa namang papupuntahan pala. Gusto ko sa heaven. Ayaw ko ng hell. So, paano ko mapunta ng heaven? Ito, may army colonel na nagturo ulit sa akin how to go to heaven. Isang acronym naman, B-I-B-L-E. Bible, yung salita ng Diyos. So, sabi niya, Johnny, sure, mailangit tayo. Pakinggan mo lang ito. Bible, meaning, best investment before leaving earth. Bago tayo mamatay, we will leave this earth. Ang pinakamagandang puhunan natin pala ay ang salita ng Diyos. So since that time, nagbasa na po ako ng salita ng Diyos. Even up to now, every day, nagbabasa ako ng salita ng Diyos. Isang salita na lang ng Diyos ang ishare ko sa inyo. Yung pinakasentro sa lahat. Yun po yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Okay, lahat tayo mamamatay sa physical. Yung binanggit dyan na shall not perish, yung spiritual. Kasi may first and second death. Ang first death is yung physical death. Ang second death is spiritual death. Kung ang ating kaluluwa at espiritu ay hindi makakabalik sa Diyos sa langit at dalhin tayo sa impyerno, yun na yung second death, spiritual death. So, lahat na maniniwala kay Panginoong Hesus, hindi magkakaroon ng spiritual death. Kasi lahat na sumasampalataya kay Panginoong Hesus, makakabalik sa langit kasama ang Diyos. Yun po. So, ang gawin nyo lang is ABC. Yun po. Ang ABC, yun po ang gospel o good news ng Panginoon. Ano yung A? Accept that you are a sinner. B. Believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng inyong kasalanan, ng aking kasalanan. O next week, mag-celebrate ulit tayo ng Holy Week.
Letter C, commit o surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. So habang nabubuhay tayo sa mundong ito, pagdating ng ating physical death, lahat ng tao na nanampalataya kay Panginoong Hesus makakapasok sa langit at hindi makakatikim ng spiritual death dahil he or she can be reunited back with God. So nakikirapay po ako sa pamilya ng 4 na sundalong namatay, bayani ang mga sundalong ito, at salamat sa serbisyo ng mga sundalong ito sa pagdepensa ng ating bayan laban sa mga terorista.